Magandang araw mga bata at mga kapatid. Ang Nuestra Señora del Pilar o Pilarica de Manila. Ang bantog na imaheng ito ay matatagpuan natin sa ngayon sa parokya ng Santa Cruz, Manila. Ang magandang gininto ang imahe ng La Pilarica ay ang tahimik na saksi sa makulay na kasaysayan ng distrito. Tulad ng daang siglo na dumaan sa mga gera, kalamidad at iba pang mga kahirapan, patuloy niyang binibigyan ang mga tao ng kagalakan at lakas na kailangan ng mga tao sa Maynila. Kailan dumating sa Pilipinas ang imahe ng Nuestra Señora del Pilar? Ang imahe ng Nuestra Señora del Pilar ay dinala dito sa Pilipinas ng mga Heswita mula sa Saragossa ng bansang Espanya noong 1743. Bago pa man dumating dito sa bansa, ang imahe ay mayroon ng kapatiran o samahan ng mga deboto. Ang imahe, kaya't sa pagdating ng Birhen del Pilar ay naging opisyal na debosyon na ito. Sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang La Pilarica ay naging queen and patroness ng Santa Cruz hanggang sa kasalukuyan. Bilang patron ng distrito ng Santa Cruz, siya ang pinagtutuunan ng mga panalangin, midday, Saturday Masses, at ang pagdarasal ng Santo Rosario. Kapag may nobena, ang imahe ay nakalagay sa isang karwahe at nakalagay sa bandang kaliwa ng altar hanggang sa matapos ang prosesyon. Noong panahon ng Hapon, niligay ni Father Lucio Garcia ang imahe ng Birhen del Pilar sa vault o taguan sa Philippine National Bank sa eskolta upang maingatan ito laban sa mga mananakop at kasunod na pagkawasak ng liberasyon ng Manila taong 1945. Pagkatapos ng mapangwasak na gyera, ibinalik ang imahe sa kanyang dambana at ipinuwesto ito sa kung saan siya nakalagay hanggang sa ngayon. La Pilarica de Manila at ang pananakop ng Briton sa Pilipinas. Noong panahong iyon, ang Britanya at Pransya ay nagkakairingan na hanggang sa kalaunan ay tinawag itong 7 Years' War o 7 taong digmaan. Sa pag-usad ng digmaan, ang walang kinikilingang gobyerno ng Espanya ay nag-alala sa sunod-sunod na pagkatalo ng bansang Pranses sa kamay ng mga Briton na naging banta sa interes ng Espanya. Matagumpay na nakipag-ayos ang Pransya sa isang kasunduan sa Espanya na kilala bilang Family Compact na nilagdaan noong August 15, 1761. Sa pamamagitan ng isang pagtulong na lihim na konbensyon, nakatuon ang Espanya na gumawa ng mga paghahanda para sa gyera laban sa Britain. Una nang idineklara ng Britain ang gyera laban sa Espanya noong Enero 4, 1762. At noong Enero 18, 1762, naglabas ang Espanya ng kanilang sariling deklarasyong gyera laban sa Britain. Noong September 24, 1762, isang armada ng Briton na may 8 barko ang nakalinya, 3 mga mas maliliit na barko at 4 na barkong imbakan na may lakas na 6,839 na regular, bangkero at marino ay tumulak papasok sa Manila Bay mula sa Madras. Ang ekspedisyon sa pamumuno nina Brigadier General William Draper at Rear Admiral Samuel Cornish ay nakuha ang Maynila, ang pinakadakilang kuta ng Espanya sa kanlurang Pasipiko. Ang paglaban mula sa pansamantalang pamahalaang kolonyal ng Espanya na itinatag ng mga kasapi ng Royal Audience ng Maynila na pinamunuan ni Lieutenant Governor Simon de Anda y Salazar at kanilang mga kaalyadong Pilipino ang humahadlang sa puwersa ng Briton
na kontrolin ang teritoryo ng lampas sa mga karatig bayan ng Maynila at Cavite. Ang 7 taong digmaan ay natapos sa paglagda sa kasunduan sa Paris noong Pebrero 10, 1763. Sa oras sa paglagda, hindi alam ng mga lumagda na ang Manila ay kinuha ng mga Briton. Kaya't sa ilalim ng pagkalahatang probinsyon, ang lahat na iba pang mga lupain ay ibabalik sa Spanish Crown. Gayunpaman, sa wakas, natanggap ng Briton ang kanilang mga utos na umatras noong unang bahagi ng Marso. Isang seremonya na turnover ang naganap sa plaza ng Santa Cruz Church sa Manila. At sinasabing nakaharap sa plaza ang imahe ng Nuestra Señora del Pilar de Manila para sa seremonyang ito. Ang debosyon sa Virgin of the Pilar ng Maynila ay patuloy na umunlad sa loob ng maraming taon. Ang mga mamamayan ng Santa Cruz ay lubos na nagpapasalamat sa kanilang minamahal na reyna. Ang Birhen ay naging tahimik na saksi sa makulay na kasaysayan ng kanyang minamahal na distrito. Ngunit, hindi niya nakakalimutang ipagkaloob ang mga biyaya ng kanyang anak sa mga nangangailangan at siya ang naging mapagkukunan ng lakas at kagalakan ng mga tao sa Santa Cruz sa daang siglo sapagkat lagi silang bukas sa kanya at siya naman ang nagdidirekta sa kanila sa kanyang anak, ang manunubos ang totoong lakas at kagalakan ng ating buhay. O ayan mga bata, mga kapatid, nakilala na natin ang ating mahal na ina. Kaya samahan niyo uli akong manalangin. O Maria, Birhen del Pilar, ikaw nawa ang maging ligaya at lakas namin sa araw at gabi. Kung paanong pinasigla mo ang mga unang Kristiyano, tulungan mo naman kami sa aming mga pangangailangan. Pag-isahin mo kami sa iyong anak na si Jesus, makinig sa kalooban ng Ama at bukas sa banal na Espiritu. Amen.